Sa ilalim ng makukulay na ilaw ng Club Elixir, kilala siya bilang si Rainbow, ang mananayaw na tinitingala, pinapangarap, at pinagnanasaan ng mga makapangyarihang lalaki. Ngunit sa likod ng mapanuksong ngiti at malambot na paggalaw, si Maria ay isang apo na ang tanging hangad ay mailigtas ang may sakit na lola mula sa kahirapan. Sa mundong puno ng mapanghusgang mata, nananatiling buo at malinis ang prinsipyo ni Maria hanggang sa isang gabi. Ang banta ng isang baliw na tagahanga ay naghatid sa kanya sa mga bisig ng isang misteryosong lalaki. Siya ba ang magiging kaligtasan ni Maria o isa lamang siyang bagyo na muling wawasak sa payapang mundo ng dalaga? Isang kwento ng sakripisyo, dangal at pag-ibig na darating sa hindi inaasahang pagkakataon. Sa maliit at siksik na silid na amoy mitya ng kasera at luma, maingat na kumikilos si Maria. Alas 5 pa lang ng hapon pero ang bawat galaw niya ay may kasamang pagmamadali. Sa harap ng isang basag na salamin, pinagmamasdan niya ang sariling refleksyon. Ang kanyang maamong mukha na tila anghel ay pilit niyang nilalapatan ng makapal na kolorete. Hindi dahil gusto niyang magmukhang matapang, kundi dahil iyon ang baluti niya sa trabahong papasukan. Aalis na po ako, Lola. Malambing na sabi ni Maria. Nilapitan niya ang matanda na nakaupo sa isang lumang tumba-tumba. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay nito at nagmano. Isang tradisyong hindi niya nakakaligtaan dahil kahit kaano pa siya nagmamadali. Humalik siya sa kalubot ngunit malambot na pisngi ng lola, ang tanging kayamanang natitira sa kanya. Yung bilin ko po ha, huwag kayong galaw ng galaw dito sa bahay. Naihanda ko na ang pagkain niyo sa mesa. Takpan niyo na lang po agad para hindi lang awin. Magpahinga lang po kayo la. Dagdag pa niya habang inaayos ang kumot sa binti ng matanda. Ngumiti na mahina ang kanyang lola. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa na hinaluan ng bahagyang pait. Mag-iingat ka apo. Pasensya ka na kung kailangan mong magpagod ng ganito para sa akin. Kung hindi lang ako sakitin, sana ay hindi ka napilitang pumasok sa kanyang buhay. Wala po yun la. Basta para sa inyo, gagawin ko ang lahat. Sagot ni Maria habang pinipigilan ang mangilid na luha. Suot ang isang hapit na pulang blouse na nagpapakita ng kanyang magandang hubog ng katawan at maikling skirt na bumabagay sa kanyang maputi at makinits na balat. Humakbang si Maria palabas ng kanilang tarangkahan. Ang bawat hakbang ng kanyang matataas na sapatos ay tila tumatama sa konsensya ng mga kapitbahay. Agad niyang naramdaman ng mga matang nakatingin sa kanya mula sa mga bintana. Ang mga bulong-bulungan ay parang hanging dumadaan sa kanyang pandinig. Ayan na naman, ang rainbow ng eskinita, sabi ng isa. Sayang, ang ganda. Sa club lang na uwi. Dagdag ng iba. Alam ni Maria ang tingin nila sa kanya. Mababa, madumi. Isang babaeng nagbebenta ng aliyo. Ngunit hindi niya ito pinapansin. Ang hindi nila alam, sa likod ng maikling palda ay ang pangarap niya makabili ng insulin at gamot para sa puso ng kanyang lola. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral nang pumanaw ang kanyang mga magulang. At sa mundong ito, kapag wala kang diploma, madalas ay sa dilim ka itatapon ng pagkakataon. Pagdating sa Club Elixir, sinalubong siya ng malalakas na bass ng musika na yumayanig sa sahig. Ang club na ito ay hindi basta-basta. Ito ay para sa mga bilyonaryo, sikat na artista at makapangyarihang politiko. Mahigpit ang patakaran dito. Bawal ang immoral na gawain sa loob. Taging sining ng pagsasayaw at ang presensya ng mga magagandang babae ang binabayaran ng mga customer. Naku, muntik ka na namang malate. Bungad ni Lara, ang matalik niyang kaibigan, habang mabilis na naglalagay ng hairspray sa dressing room. Akala ko'y nabulag ka na naman ng traffic sa EDSA. Pasensya na, Lara. Kinailangan ko pang siguraduhin nakainom ng gamot si Lola bago ako umalis. Hingal na sagot ni Maria, habang mabilis na tinatanggal ang kanyang tsinelas at isinusuot ang glittered heels. Kumusta na ba siya? Untag ni Lara habang pinagmamasan ng kaibigan sa salamin. Bumuntong hininga si Maria. Ramdam ang bigat sa dibdib. Ay, paubos na ang maintenance niya. Kailangan ko talaga makakuha ng malaking tip ngayong gabi. Kung hindi,
Baka hindi ko makuha ang reseta niya bukas. Sana nga ay maraming galante ngayong gabi, sabi ni Lara. Pero may bahid ng lungkod ang mga mata nito. Lumingon si Lara sa pinto para siguraduhin walang nakikinig. Alam mo, Maria, may nag-aalok sa akin. Isang gabi lang daw, katumbas ng isang buwan nating sahod dito. Ayaw mo talagang subukan? Nanigas si Maria sa kinatatayuan. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Lara. Lara, alam mo namang yan na lang ang natitirang dangal ko. Kapag ibinigay ko ang katawan ko, ano pa ang matitira sa akin? Paano ko pa haharapin si Lola ng malinis? Yumuko si Lara. Sa bagay, kaya nga hanga ako sa iyo eh. Kahit nasa gitna tayo ng putika na nanatili kang perlas na hindi kayang bilhin ng basta-basta. Eksaktong pagkatapos ng usapan nila ay bumukas ang pinto at pumasok ang kanilang manager na si Rosa. May dalang listahan at matalim na tingin. Maria, ano pang tinutunganga mo riyan? Suot mo na. Isuot mo na ang robe mo. Sigaw ni Rosa, ang floor manager na kilala sa pagiging istrito pero may pusong mamon pagdating sa kanyang mga alaga. Mabilis na kumilos si Maria. Isinuot niya ang kulay pilak na silk robe na palagi niyang ginagamit bago sumalang. Kahit gabi-gabi niya itong ginagawa, ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang tambol na hindi humihinto sa pagpalo. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang sarili habang naririnig ang hiyawan ng mga tao sa labas ng dressing room. Now, gentlemen, put your drinks down and feast your eyes. Welcome to the stage, the prism of beauty, our very own Rainbow. Sa hudyat na iyon, bumukas ang malaking kurtina, kasabay ng pagtulo ng kapa ni Maria sa sahigi ang pagputok ng mga makukulay na spotlight na tila sumasayaw sa kanyang balat. Sa ilalim ng ilaw, ang kanyang maputi at makinis na kutis ay tila naglalabas ng sariling liwanag at ang kanyang maamong mukha na malayo sa imahe ng isang typical na club girl ay siyang dahilan kung bakit lahat ay nahuhumaling sa kanya. Nagsimulang tumugtog ang isang mabagal ngunit mapang-akit na musika. Bawat indayog ng kanyang balakang at kumpas ng kanyang mga kamay ay may kwento ng pagsisikap. Hindi lang ito basta pagsasayaw para sa kanya. Bawat kembot ay katumbas ng isang tabletang gamot para sa kanyang lola. Grabe, ang ganda talaga ni Rainbow. Pulong ng isang bilyonaryo sa front row, sabay hagis ng isang bungkos ng tigi 1,000 piso sa entablado. Hindi nagtagal, tila umulan ng pera sa paligid ni Maria. Ginalingan pa niya ang pag-ikot. Ang bawat galaw ay puno ng grasya at emosyon. Ngunit sa gitna ng palakpakan at hiyawan, nananatiling mailap ang kanyang mga mata. Hindi siya tumitingin ng diretso sa mga lalaki. Nananatili siyang buo sa gitna ng lahat. Pagkatapos ng kanyang number, habang nagpupunas ng pawis sa gilid ng stage, nilapitan siya ni Rosa. Maria, tingnan mo oh, turo ni Rosa sa isang listahan. Ang dami na namang request para ilabas ka. May mga politiko, may mga negosyante, isang oo mo lang. Baka hindi mo na kailangan magsayaw dito habang buhay. Umiling si Maria habang inaayos ang kanyang buhok. Ate Rosa, alam niyo naman ang sagot ko. Hanggang sayaw lang ako. Hindi ko kayang ibenta ang sarili ko para lang sa mabilis na pera. Iyan ang gusto ko sa'yo, Maria. Pero mag-ingat ka. Babala ni Rosa. Ang boses ay naging seryoso. Ang mga lalaking yan, kapag hindi nakuha ang gusto sa santong dasalan, minsan ay dinadaan sa santong paspasan. Lalo na yang si Sir Raul. Lumingon si Maria sa VIP section. Doon, nakaupo ang isang lalaking nasa mid-40s. Maayos ang suot, pero may madilim na aura. Si Raul ay halos gabi-gabing nasa club. Laging nakatitig sa kanya na tila isang hayop na nag-aabang ng biktima. Marami na itong ipinadalang ahas at alahas at mamahaling pabango sa dressing room. Pero lahat ay ipinabalik ni Maria. Maria, para sa iyo raw, sabi ng isang waiter. Dala ang isang bouquet ng mga pulang rosas na may kalakip na sobre. Binuksan ni Maria ang sobre. Wala nakasulat na pangalan, kundi isang maikling mensahe. Magiging akin ka rin, sa ayaw at sa gusto mo. Naramdaman ni Maria ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang kaba na kanina ay dahil sa stage fright
ngayon ay napalitan ng tunay na takot. Tiningnan niya si Raul mula sa malayo. Nakataas ang baso nito sa kanya. Isang mapanganib na ngiti ang nakapaskil sa mga labi nito. Huwag mong intindihin yan, Maria. Hanggat nasa loob ka ng club, ligtas ka. Pagpapatatag ni Rosa sa kanya. Ngunit alam ni Maria, kailangan niyang lumabas ng club para makauwi. At sa dilim ng kalsada, walang mga bouncer na magtatanggol sa kanya. Madaling araw na nang matapos ang shift ni Maria. Habang nagbibihis sa dressing room, hindi niya maalis sa isip ang sulat ni Raul. Ang bawat salita roon ay tila isang tanikalang pilit na humihila sa kanyang katahimikan. Gayunpaman, nang bilangin niya ang kanyang kinita, ang mga tip na inihagi sa entablado at ang kanyang sahod, bahagyang gumaan ang kanyang loob. Salamat sa Diyos. Makakabili na ako ng gamot ni Lola bukas. Pulong niya sa sarili habang mainit na itinatago ang pera sa lihim na bulsa ng kanyang bag. Maria, gusto mo bang ihatid na kita sa sakayan? Alok ni Lara na noon ay halatang pagod na rin. Huwag na, Lara. Alam kong malayo pa ang uuwian mo at kailangan mo ring magpahinga. Kaya ko na ito. Tanggi ni Maria. Ayaw niyang maging pabigat sa kaibigan. Lalo't alam niyang maaga pa ang gising nito para sa mga kapatid na pinag-aaral. Lumabas si Maria sa back exit ng club. Ang malamig na hangin na madaling araw ay humahalik sa kanyang balat. Isang matinding kaibahan sa mainit at maingay na atmosfera sa loob. Naglakad siya patungo sa kanto, kung saan karaniwang naghihintay ang mga tricycle. Ngunit sa gabing ito, tila mas tahimik ang kalsada kaysa sa dati. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng sarili niyang mga hakbang. Biglang isang itim na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at lumabas si Raul. Ang mukha nito ay namumula, hindi lang dahil sa alak, kundi dahil sa galit ng isang lalaking hindi sanay na tinatanggihan. Maria, kanina pa kita hinihintay. Nakangisang sabi ni Raul. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pinagmamasan ng dalaga mula ulo hanggang paa. Sir Raul, pakiusap. Pauwi na po ako. Matatag ngunit may halong takot na wika ni Maria. Sinubukan niyang umiwas, ngunit mabilis siyang hinablot ni Raul sa braso. Ang higpit ng pagkakahawak nito ay sapat na para mag-iwan ng pasa sa kanyang maputing balat. Huwag kang magpanggap na malinis, Maria. Alam nating lahat kung ano ang trabaho mo. Magkano ba? Dodoblehin ko. Triplehin ko pa. Sumama ka na sa akin. Pulyaw nito, habang pilit na inilalapit ang mukha sa leeg ng dalaga. Bitawan niyo ako! Hindi ako binibenta! Sigaw ni Maria. Pilit na kumakawala. Nagsimulang mangilid ang kanyang luha. Sa gitna ng kanyang pakikipagbuno, tila nawalan siya ng pag-asa dahil walang tao sa paligid na makakarinig sa kanya. Ngunit bago pa man maisakatuparan ni Raul ang masamang balak, isang kamay ang biglang sumulpot mula sa dilim. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw ng isang suntok ng tumama sa panga ni Raul. Sa isang iglap, bumitaw ang matanda at bumulagta sa semento. Tila nawala ng malay o sadyang nayanig sa lakas ng tumama sa kanya. Napasandal si Maria sa pader, humihingal at nanginginig. Sa harap niya ay nakatayo ang isang lalaki. Matangkad ito, may malapad na balikat at balot ng isang itim na leather jacket. Ang kanyang dibdib ay tila isang sundalo o isang taong sanay sa panganib. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng anino, ngunit kitang-kita ang lalim at talim ng kanyang mga mata. Ayos ka lang ba? Tanong ng lalaki. Ang boses nito ay baritono, mababa, malamig, ngunit may katangi ang nakakapagpatahimik ng kaba. Salamat, halos pabulong na wika ni Maria. Hindi sumagot ang lalaki. Nilapitan nito ang nakahandusay na si Raul. Tiningnan lamang ng saglit na tila isang basurang nakaharang sa daan bago muling humarap kay Maria. Sa susunod, mag-iingat ka. Ang lugar na ito ay hindi para sa mga katulad mo naglalakad ng mag-isa sa ganitong oras. Payo nito. Walang ngiti sa kanyang mga labi. Blanko ang kanyang ekspresyon. Natila ang pagliligtas sa kanya ay isang obligasyon lamang at hindi isang kabayanihan. Sino ka?
Lakas loob na tanong ni Maria. Hindi siya sinagot ng lalaki. Tinalikuran siya nito at nagsimulang maglakad palayo. Papasok sa isang mamahaling sasakyang nakapark sa hindi kalayuan. Salamat! Muling sigaw ni Maria habang papaalis ang sasakyan. Lumingon ang lalaki sa bintana. Ang kanilang mata ay nagtagpo sa huling pagkakataon bago ito tuluyang nawala sa dilim. Sino ang lalaking yon? At bakit tila pamilyar ang sakit at lungkot na nakita ni Maria sa mga mata nito sa kabila ng pagiging misteryoso? Habang mabilis na sumasakay ng tricycle pa uwi, alam ni Maria na hindi iyon ang huling pagkakataon na magtatagpo ang kanilang mga landas. Nang magising si Maria kinabukasan, ang sinag ng araw ay tila nakikisali sa pagkabog ng kanyang dibdib. Hindi pa rin niya lubos na maunawaan ang nangyari kagabi. Ang bangis ni Raul at ang biglang paglitaw ng misteryosong estranghero ay tila isang masamang panaginip. Ngunit ang bahagyang pasa sa kanyang braso ay nagpapatunay na totoo ang lahat. Maria, gising ka na ba po? Tawag ng kanyang lola mula sa labas ng kwarto. Agad na bumangon si Maria at nagmadaling lumabas. Opo, lola. Magandang umaga po. Ang lalim yata ng tulog mo, apo. Bakit parang balisa ka? Mapagmasid na tanong ng lola habang iniaabot ang mainit na kape. Ngumiti si Maria. Pilit na itinatago ang takot na namuo sa kanyang puso. Wala po, la. Masarap lang po talaga ang tulog ko. Naaalala ko lang po ang dami kong tip kagabi. La, may pambili na po tayo ng gamot nyo. Ang pagbanggit ng gamot ay sapat na para gumaan ang kanyang kalooban. Ito ang kanyang gasolina, ang dahilan kung bakit niya kinakaya ang lahat. Pagkatapos mag-almusal at siguraduhin na maayos ang lola, dali-dali siyang lumabas para bumili ng gamot. Habang naglalakad sa palengke, tila bawat anino ay nagiging si Raul. Bawat sasakyang dumadaan ay iniisip ng iyon ang itim na kotse ng kanyang naging biktima. Ngunit ang mukha ng misteryosong lalaki ang mas nananatili sa kanyang isip, ang matikas na tindig, ang lamig ng kanyang boses at lalo na ang mga mata nitong tila mayroong dalang matinding lungkot at pait. Sino siya? Bakit siya naroon? At bakit tila walang emosyon ang pagtulong niya? Kinagabihan, habang naghahanda si Maria para sa kanyang shift, hindi niya maiwasang maging mas maingat. Nagsuot siya ng mas matibay na sapatos at nagdala ng maliit na pepper spray na ibinigay sa kanya ni Lara. Maria, anong nangyari sa'yo kagabi? Bungad ni Lara sa dressing room. Nabalitaan ko ang tungkol kay Raul. Grabe ka, kinaya mo yun? Ikinuwento ni Maria ang buong pangyayari, kabilang ang paglitaw ng lalaki. Isang lalaki? Wow! Mystery man! Sino kaya yun? Sabi ni Lara. May bahid ng pananabik sa kanyang boses. Sana naman bumalik siya ngayong gabi. Maganda sana kung makapagpasalamat ka, di ba? Nangingiti si Maria. Ewan ko, ang weird nga niya eh. Hindi man lang nagpakilala. Ngunit sa kanyang puso, may isang bahagi na umaasa na makikita niya itong muli. Pagpasok niya sa entablado, mas nag-ingat si Maria sa bawat tingin. Hinahanap ng kanyang mga mata ang figura ni Raul at kasabay noon ay ang misteryosong estranghero. Ngunit wala ang dalawa. Medyo gumaan ang kanyang loob, ngunit nanatili pa rin ang pag-aalala. Pagtapos ng kanyang set, lumapit si Rosa sa kanya. Maria, may importante akong sasabihin sa'yo. Ano po yun, Ate Rosa? Tungkol ba kay Raul? Kinakabahang tanong ni Maria. Hindi tungkol sa may-ari ng club. Sagot ni Rosa. Bumaba ang kanyang boses. May bagong may-ari ang Club Elixir. Sabi-sabi, isang negosyanteng galing sa abroad. Nagdesisyon siyang i-revamp ang buong lugar. Bagong may-ari? Sino po? Tanong ni Maria. Hindi ko pa alam ang pangalan. Pero alam ko mas bata raw kaysa sa dating may-ari at ayaw daw ng gulo. Kaya siguro medyo nagpapahinga si Raul. Sabi ni Rosa. At bahagyang ngumiti. Pero ang pinakamahalaga, may bagong patakaran daw. Kailangan daw mas maging presentable ang mga mananayaw. May bagong set ng uniform. Mas magara at mas elegante. Siguro ay mas tataas din ang ating sahod. Napakunot ang noon ni Maria.
Mas elegante? Ibig sabihin, mas iikli at masubad? Hindi. Ang ibig sabihin, mas mamahalin ang dating. Mas class. Paliwanag ni Rosa. Kailangan lang nating ipakita ang galing natin sa pagsasayaw, hindi sa hubad. Nakahinga si Maria ng maluwag. Hindi niya namalayan. Ang balita tungkol sa bagong may-ari ay tila nagsisimula ng bumuo ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Subalit, mayroon pa ring malalim na katanungan sa kanyang isip, ang misteryosong lalaking nagligtas sa kanya. Kinaumagahan, habang naglilinis si Maria ng kanilang bahay, nagulat siya na makita ang isang lumang dyaryo sa ibabaw ng mesa. Ang cover ay may larawan ng isang pamilyar na muka. Ang pangalan sa headline ay nakasulat sa malalaking letra, Adrian de la Vega, the billionaire son, takes over the La Vega Empire. Napasinghap si Maria. Ang lalaking nasa larawan, ang lalaking may matalim na tingin at misteryosong aura, ay walang iba, kundi ang kanyang tagapagligtas. Hindi maalis ni Maria ang kanyang paningin sa larawan sa dyaryo. Si Adrian de la Vega. Ang pangalan ay tunog pa lang, amoy kapangyarihan at yaman na. Ngunit ang mas nakakapagtaka ay kung bakit ang isang katulad nito ay nasa madilim na eskinita ng hating gabi para iligtas ang isang hamak na dancer. Apo, ayos ka lang ba? Kanina ka pa nakatitig sa papel na yan. Untag ng kanyang lola habang dahan-dahang naglalakad patungo sa kanya. Mabilis na itinago ni Maria ang dyaryo. Ah, wala po la. May nabasa lang po akong balita tungkol sa pag-unlad ng ekonomiya. Sige po, maghahanda na ako para sa trabaho. Sa buong biyahe patungong Club Elixir, ang mukha ni Adrian ang nasa isip niya. Paano siya magpapasalamat? O baka naman, hindi na siya nito natatandaan? Para sa isang bilyonaryo, ang pagliligtas sa kanya ay baka isang maliit na insidente lang na madaling malimutan. Pagdating niya sa club, pansin ang tensyon sa hangin. Ang mga bouncers ay mas formal ang tayo at ang mga staff ay abala sa paglilinis ng bawat sulok. Darating ang bagong boss ngayon. Pulong ni Lara sa kanyang habang naglalagay ng lipstick. Sabi nila napakasungit daw at perfectionist Maria. Ayusin mo ang performance mo. Baka mapatalsik tayo kapag hindi niya nagustuhan ang sayaw natin. Lalong kinabahan si Maria. Pumasok siya sa stage ng gabi ngayon na may halong takot at pananabig. Sa gitna ng kanyang pagsasayaw, habang umiikot sa ilalim ng makukulay na ilaw, napansin niya ang isang figura sa pinakamataas at pinakamadilim na bahagi ng VIP lounge, ang owner's box. Kahit malayo, naramdaman ni Maria ang titig ng lalaking iyon. Isang titig na hindi katulad ng kay Raul na puno ng pagnanasa. Ang titig na ito ay mapanuri. Tila binabasa ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Dahil sa kaba, muntik na siyang mawala sa tiyempo. Ngunit mabilis na naitama ang kanyang galaw. Pagkatapos ng kanyang number, sinalubong siya ni Rosa sa backstage. Maria, pinapatawag ka sa taas sa opisina ng boss. Nanlamig ang mga mata at paa ni Maria. Bakit po, Ate Rosa? May mali ba sa sayaw ko? Hindi ko alam. Baka pumunta ka na lang roon. Huwag mong paghihintayin ng isang De La Vega. Utos ni Rosa. Dahan-dahang umakyat si Maria sa grand staircase patungo sa opisina. Ubatok siya na mahina at nang marinig ang salitang, "Pasok," ay dahan-dahan niyang inikot ang doorknob. Ang opisina ay malawak, amoy mamahaling leather at sandalwood. Nakatalikod ang lalaki sa kanyang malaking silya. Nakatanaw sa malaking glass window na nakaharap sa city lights. Umupo ka, Maria, o mas kilala bilang Rainbow, sabi ng lalaki na hindi lumilingon. Ang boses na iyon, mababa at baritono, ay kumpirmadong ang boses ng nagligtas sa kanya. Umupo si Maria sa dulo ng upuan. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa kanyang kandungan. Sir, gusto ko lang po sana magpasalamat sa nangyari noong nakaraang gabi. Kung hindi po dahil sa inyo, dahan-dahang humarap si Adrian. Wala itong emosyon, tila isang estatwa ang gawa sa marmol. Hindi ko ginawa yun para magpasalamat ka. Ginawa ko yun dahil ayaw ko ng gulo sa tapat ng ari-arian ko. Napalunok si Maria. Napakasungit nga nito.
gaya ng sabi ni Lara. Napanood kita kanina, patuloy ni Adrian habang sinusuri ang mukha ni Maria. Magaling ka, malinis ang galaw mo. Pero bakit isang babaeng katulad mo ay nagtatrabaho sa ganitong lugar? Hindi ka nababagay rito. Tumingin ng diretso si Maria sa mga mata ni Adrian. Sir, ang bawat tao rito ay may kwento. Nagtatrabaho po ako para sa lola ko. Hindi ko po kailangan magustuhan ng lugar na ito. Kailangan ko lang po ang perang ibinibigay nito. Isang sandali ng katahimikan na namayani. Bahagyang kumurap si Adrian. Tila nagulat sa katapatan ng dalaga. Mula ngayon, ikaw ang magiging headliner ng club. Dodoblihin ko ang sahod mo. Pero may isang kondisyon, sabi ni Adrian habang tumatayo at lumalapit sa kanya. Ano pong kondisyon? Wag na wag kang tatanggap ng kahit anong regalo o lalapit sa kahit sinong customer. At kapag natapos ang chef mo, ihahatid ka ng sasakyang itatalaga ko. Ayaw ko magkakaroon ng panibagong insidente na makasisira sa reputasyon ng Elixir, sabi ni Adrian. Ngunit sa kabila ng kanyang matitigas na salita, may dumaang saglit na pag-aalala sa kanyang mga mata. Bakit niyo po ginagawa ito? Tanong ni Maria. Dahil ayokong masayang isang perlas sa gitna ng putikan, sagot ni Adrian bago siya tinalikuran. Makakaalis ka na. Lumabas si Maria ng opisina na tila lumulutang. Galit ba ito o nagmamalasakit? Ang tanging sigurado siya rito, si Adrian de la Vega, ang lalaking babago sa takbo ng kanyang mundo, sa paraang hindi niya kailanman inaasahan. Lumabas si Maria sa opisina ni Adrian na tila hindi nakatapak sa lupa ng mga paa. Ang bawat salita ng lalaki ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ayaw kong masayang ang isang perlas sa gitna ng putikan. Hindi niya alam kung dapat ba siyang mainsulto sa pagtawag sa kaniyang paligid na putikan o matuwa dahil tinawag siyang perlas. Pagbaba niya sa dressing room, agad siyang dinaluhong ni Lara. Ano, pinagalitan ka ba? Sasante na ba tayo? Sunod-sunod na tanong ng kaibigan. Umiling si Maria at pilit na kinalma ang sarili. Hindi, Lara. Sa katunayan, headliner na raw ako at dinoble niya ang sahod ko. Nalaglag ang pangal ni Lara. Ano? Dinoble, Maria? Anong gayuma ang ginamit mo? Isang gabi pa lang siyang nandito, Reyna ka na agad. Pero may kondisyon, dagdag ni Maria. Bawal na akong tumanggap ng tips o makihalubilo sa mga guest. At kailangan ko magpahatid sa sasakyan ng club pag uwi. Sa likod ng katawaan ni Lara, may kaba sa dibdib ni Maria. Alam niyang espesyal na atensyon itong magdadala ng usap-usapan sa club. Ngunit ang isipin na hindi na niya kailangan mangamba kay Raul ay isang malaking ginhawa. Eksaktong 2:00 ng madaling araw. Pagkatapos ng kanyang huling set, naghihintay na sa back exit ang isang itim na SUV. Ngunit laking gulat ni Maria nang makitang hindi driver ang nasa loob, kundi si Adrian mismo ang nasa driver's seat. Sir, akala ko po ay sasakyan ng club ang maghahatid sa akin. Utal na wika ni Maria habang nakatayo sa labas ng pinto. Ito ang sasakyan ng club at ako may-ari, kaya ako ang masusunod. Sakay! Maikli at may autoridad ng utos ni Adrian. Wala nang nagawa si Maria kundi sumunod. Tahimik ang loob ng sasakyan. Tanging ang mahinang tugtog ng instrumental music ang maririnig. Amoy mamahaling pabango at bagong sasakyan ng paligid. Saan ang bahay niyo? Tanong ni Adrian nang hindi inaalis ang tingin sa kalsada. Ibinigay ng Maria ang direksyon. Habang binabaybay nila ang daan patungo sa squatters area, kung saan siya nakatira, unti-unting napapansin ni Maria ang pagbabago sa ekspresyon ni Adrian. Ang mga kalsadang bako-bako at madidilim na eskinita ay tila malayo sa mundong kinakalikihan ng bilyonaryo. Dito na po sir, sa tapat ng tindahang iyon, turo ni Maria sa isang maliit at lumang bahay na gawa sa pinagtagpi-tagbing kahoy at semento. Itinigil ni Adrian ang sasakyan. Pinagmasdan niya ang paligid. Abang ang luma at nagdidikit-dikit na bahay, lumingon siya kay Maria. Ang kanyang tingin ay hindi na kasing talim ng kanina. Dito ka nakatira? Tanong niya. Ang boses ay tila lumambot ng bahagya. Opo sir,
Simple lang po ang buhay namin ni Lola pero masaya naman kami. Sagot ni Maria habang kinukuha ang kanyang bag. Salamat po pala sa paghahatid. Hindi niyo po kailangan gawin ito gabi-gabi. Sabi ko na, hindi ka nababagay sa Club Elixir, Maria? Bulong ni Adrian na tila kausap ang sarili. Sir, minsan, ang buhay ay hindi tungkol sa kung saan mo gustong pumunta, kundi kung saan ka kailangan mapunta para mabuhay ang mga taong mahal mo. Seryosang sagot ni Maria bago binuksan ang pinto. Bago siya tuluyang makababa, hinawakan ni Adrian ang kanyang braso. Banayad lang ang pagkakahawak nito. Malayo sa marahas na hawak ni Raul. Bukas, huwag kang pumasok na maaga. May ipapadala akong mga bagong kasuotan para sa'yo. Kung magiging mukha ka ng club ko, sisiguraduhin kong mukha kang Reyna. Sabi ni Adrian. Salamat po, Sir Adrian. Adrian na lang, hindi tayo nasa opisina. Pagtatama nito. Pagpasok ni Maria sa loob ng kanilang bahay, sumilip siya sa bintana. Nakita niyang hindi agad umalis ang sasakyan ni Adrian. Nanatili ito roon ng ilang minuto. Tila binabantayan kung makakapasok ba siya ng ligtas. Bago ito dahan-dahang humarurot palayo. Napahawak si Maria sa kanyang dibdib. Ang bilis ng tibok nito ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam na ngayon lang niya naranasan. Isang pakiramdam na tila may isang taong handang tumayo sa harap niya para protektahan siya sa lahat ng unos. Kinabukasan, hindi pa man lubos na nakakaidlip si Maria, ay ginising na siya ng isang malakas na katok sa kanilang pintuan. Laking gulat niya na makita ang isang lalaking naka-uniforme na isang sikat na courier service. May dala itong tatlong malalaking kahon na may tatak na isang mamahaling butik sa Makati. Para kay Binibining Maria po, mula kay Ginoong De La Vega, sabi ng lalaki. Nang buksan ni Maria ang mga kahon sa harap ng kanyang lola, kapwa sila napasinghap. Naglalaman ito ng mga eleganteng gown, sapatos na tila gawa sa kristal, at mga dekalidad na makeup kit. Walang bakas ng pagiging bold ang mga damit. Sa halip, ang mga ito ay disenyong pang-sophisticada, mahabang tela na may tabang hapit sa katawan, sapat upang ipakita ang kanyang ganda nang hindi isinasakripisyo ang kanyang dangal. Apo, napakaganda ng mga ito. Sino ba ang nagpadala nito? Tanong ng lola na may halong pag-aalala. Ang bagong may-ari po ng club la. Sabi niya po, kailangan ko raw itong suotin para maging bagong imahe ng club. Paliwanag ni Maria. Bagaman sa loob niya ay alam niyang sobra-sobra na ang atensyong ibinibigay ni Adrian. Pagdating niya sa Club Elixir ng gabing iyon, tila huminto ang mundo ng mga staff nang makita siya. Suot ni Maria ang isang emerald green na gown na hapit sa kanyang baywang at dahan-dahang pumubuka sa laylayan. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng bun at ang kanyang mukha ay lalong nagniningning sa tulong ng mga bagong kagamitan. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa dressing room, ang dating masayang ingay ay napalitan ng mapait na bulungan. Ayan na pala ang paborito ng boss. Parinig ni Rose, isa sa mga senior dancers na dati ay malapit kay Maria, pero ngayon ay puno ng inggit. Iba talaga kapag special treatment. Akala mo naman kung sinong berhen. Dito rin naman ang bagsak gabi-gabi. Rose, hindi ko hinihingi ang mga ito. Mahinahong sagot ni Maria habang inilalagay ang kanyang gamit sa locker. Hindi hinihingi? O baka naman may ibinigay ka ng kapalit? Kaya ganyan kagalante si Sir Adrian? Dagdag pa ni Rose na sinusundan ng hagik-hik ng ibang dancers. Napahinto si Maria. Masakit ang mga salitang yon, lalo na't nanggaling sa mga taong akala niya ay nakakaintindi sa hirap ng buhay niya. Si Lara lamang ang lumapit sa kanya at humawak sa kanyang balikat. Hayaan mo sila, Maria. Inggit lang yan dahil ikaw napansin ng langit. Nang sumalang si Maria sa stage, ang dating rainbow na malikot sumayaw ay tila naging isang diwata. Ang kanyang performance ay naging isang madamdaming interpretasyon ng sining. Wala na ang mga bastos na hiyaw. Napalitan ito ng paghanga. Mula sa kanyang owner's box, nakatanaw si Adrian. Hindi ito kumikislap, hindi humihitit ng sigarilyo, at hindi rin umiinom. Nakatitig lang siya kay Maria. Para kay Adrian,
Ang babaeng nasa entablado ay hindi lamang isang empleyado. Siya ay isang paalala na may natitira pang ganda at linis sa buong m- mundo. Matagal na niyang kinalimutan. Pagkatapos ng shift, gaya ng pangako, naghihintay ang sasakyan ni Adrian. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya hinatid. Paghinto ng sasakyan sa tapat ng bahay ni Maria, bumaba si Adrian at pinagbuksan siya ng pinto. May problema ba? Tanong ni Adrian nang mapansin ang pamumula ng mga mata ni Maria. Wala po, Adrian. Pagod lang po ito. Pagsisinungaling niya. Huwag ka magsinungaling sa akin, Maria. Narinig ko ang mga usapan sa dressing room. Seryosong sabi ni Adrian. Gusto mo bang tanggalin ko sila? Huwag. Mabilis na pigil ni Maria. Kailangan din nila ng trabaho para sa pamilya nila. Sanay na po ako sa husga ng tao, Adrian. Ang mahalaga, alam ko ang totoo. Hinawakan ni Adrian ang baba ni Maria at iningangat ang mukha nito para magtakpo ang kanilang mga mata. Masyado kang mabuti para sa mundong ito, Maria. At iyan ang dahilan kung bakit hindi kita hahayaang masaktan ng kahit sino, kahit ang sarili mong mga kasamahan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang sandali ng katahimikan ang namagitan. Naroon ang pagnanais ni Adrian na yakapin ng dalaga. Ngunit, alam niyang kailangan niya magdahan-dahan. Sige na, pumasok ka na, magpahinga ka. Malambing na sabi ni Adrian. Habang naglalakad papasok, naramdaman ni Maria na ang pader na itinayo niya sa kanyang puso ay unti-unti nang nagkakaroon ng lamat. Akala ni Maria ay tapos na ang gabi ng ligalig na makuha niya ang suporta ni Adrian. Ngunit ang dilim ay may paraan upang muling bumangon. Si Raul, na napahiya at nasaktan noong gabing iligtas siya ni Adrian, ay hindi isang taong marunong tumanggap ng pagkatalo. Sa isang madilim na sulok ng isang kanto, malayo sa mga bodyguard ng Club Elixir, nag-aabang ang puot. Sigurado ka ba na dito sila dumadaan? Tanong ni Raul sa isa niyang tauhan habang hinihimas ang kanyang panga na hanggang ngayon ay masakit pa rin. Opo, boss. Gabi-gabi ay ang itim na SUV na may-ari ng club ang naghahatid sa kanya. Sagot ng tauhan. Samantala, sa loob ng sasakyan ni Adrian, ang kapaligiran ay tahimik at payapa. Nakasandal si Maria sa upuan. Pikit ang mga mata habang ninaramdam ang lamig ng aircon. Pagod siya. Ngunit sa puso niya ay may kakaibang kapanatagan dahil alam niyang nasa tabi niya si Adrian. Maria, may iniisip ka ba? Tanong ni Adrian habang maingat na nagmamaneho. Iniisip ko lang po kung bakit ang isang tulad niyo ay nasa itaas ng lipunan ay nag-aaksaya ng oras sa isang katulad ko. Matapat na sagot ng dalaga. Ngumiti ng bahagya si Adrian. Isang bihirang pagkakataon na makitang lumambot ang kanyang muka. Minsan, ang mga nasa itaas ay mas malungkot pa kaysa sa mga nasa ibaba, Maria. Ang mundo ko ay puno ng plastic na tao at peking ngiti. Sa iyo ko lang nakita ang tunay na katapatan. Ngunit bago pa man makasagot si Maria, biglang may humarurot na dalawang motorsiklo sa harap nila. Pilit silang pinapahinto. Mabilis na inapakan ni Adrian ang preno. Sa likuran naman ay may isang lumang van na humarang upang hindi sila makaatras. Adrian, ano ito? Sigaw ni Maria. Ang takot ay muling bumalik sa kanyang mga mata. Huwag kang lalabas, Maria. Ilak mo ang pinto. Utos ni Adrian. Ang kanyang mukha ay agad na bumalik sa pagiging matigas at mapanganib. Bumaba si Raul mula sa van. May hawak na bakal na pamalo. Kasama niya ang apat pang kalalakihan. De La Vega, akala mo ba'y ganun-ganun na lang yon? Inagaw mo ang sa akin. Kaya ngayon, pagbabayaran mo. Sa kabila ng panganib, walang bakas ng takot si Adrian. Bumaba siya ng sasakyan at hinarap ang mga ito. Raul, sinabihan na kita. Huwag na huwag mong lalapitan ng tauhan ko. Mukhang kailangan mo ng mas matinding leksyon. Tauhan? O baka naman alaga? O yam ni Raul. Sugurin nyo. Isang kaguluhan ang naganap sa gitna ng madilim na kalsada. Si Adrian, bagaman mag-isa, ay tila isang bihasang mandirigma. Ang bawat suntok at sipa niya ay may layunin at bilis. Ngunit habang abala siya sa pakikipaglaban sa tatlo, ang dalawa pang tauhan ni Raul ay lumapit sa sakyan at sinubukang basagin ang salamin sa panig ni Maria.
Maria, takbo! Sigaw ni Adrian na makitang malapit ng mabasag ang salamin. Dahil sa takot, binuksan ni Maria ang pinto sa kabilang panig at tumakbo patungo sa madilim na eskinita. Habol! Sigaw ni Raul. Nagsimulang maghabulan sa kalsada. Ang puso ni Maria ay tila lalabas na sa kanyang dibdib. Sa kabilang banda, naging mas agresibo si Adrian na makitang hinahabol si Maria. Sa isang matinding sipa, napatumba niya ang huling humaharang sa kanya at mabilis na tumakbo patungo sa kinaroroonan ni Maria. Naabutan ni Raul si Maria sa dulo ng isang dead end. Wala ka nang mapupuntahan. Magandang rainbow? Ngunit bago pa mahawakan ni Raul si Maria, isang malakas na kalabog ang narinig. Si Adrian ay dumating na tila isang nagngangalit na leon. Isang suntok sa sikmura at isang headbutt ang nagpabagsak kay Raul sa lupa. Sinasabi ko sa iyo, Raul, kapag nakita pa kitang humihinga sa malapit kay Maria, sisiguraduhin kung wala ka ng babalik ang negosyo o buhay. Pulong ni Adrian na may kasamang matinding banta. Nanginginig na lumapit si Maria kay Adrian at agad itong niyakap. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso ng lalaki at ang bahagyang paghingal nito. Doon, sa gitna ng panganib at dilim, naramdaman ni Maria na hindi lang pala siya ang nangangailangan ng proteksyon. Tila ang puso rin ni Adrian ay naghahanap ng kanlungan. Ayos ka lang ba? Tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang sinusuri ang mukha ni Maria. Opo, salamat Adrian. Salamat sa pagliligtas sa akin. Muli, hikbi ni Maria. Pinuhat ni Adrian si Maria pabalik sa sasakyan. Alam niyang simula pa lang ito. Ang pakikipaglaban niya para kay Maria ay hindi lang laban sa mga tulad ni Raul, kundi laban sa sarili niyang mundo na tiyak na hindi tatanggap sa isang katulad ng dalaga. Dahil sa takot na baka bumalik ang mga tauhan ni Raul sa bahay ni na Maria, nagdesisyon si Adrian na hindi muna pauwiin ang dalaga sa kanilang eskinita. Matapos sunduin ang lola ni Maria sa gitna ng gabi, nagtataka man ay nagtiwala sa pakiusap ng apo. Dinala sila ni Adrian sa kanyang pribadong rest house sa Tagaytay. Ang rest house ay gawa sa salamin at kahoy. Nakatayo sa gilid ng bangin na tanaw ang lawa ng Taal. Napakalamig ang simoy ng hangin, malayo sa polusyon at ingay ng Maynila. Dito muna kayo ni Lola. May mga security guards dito na magbabantay sa inyo 24 oras. Wika ni Adrian habang inaalalayan ang matanda patungo sa isang malambot na silid. Na makatulog na ang lola ni Maria dahil sa pagod, lumabas si Maria sa balkonahe. Doon, nakita niya si Adrian na nakatayo, may hawak na baso ng alak at nakatanaw sa malayo. Ang kanyang mga sugat mula sa pakikipaglaban ay nilapatan na ng paunang lunas. Ngunit bakas pa rin ang pamamaga ng kanyang mga buko-buko sa daliri. Salamat uli, Adrian. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa lahat ng ito. Mahinang sabi ni Maria habang tumatabi sa kanya. Lumingon si Adrian. Ang kanyang mga mata na dati ay tila yelo sa lamig, ngayon ay tila baga na nagbibigay ng init. Hindi mo kailangan magbayad, Maria. Sa totoo lang, ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Napakunot ang noo ni Maria. Bakit? Ako itong nailigtas mo. Dahil sa loob ng mahabang panahon, nakalimutan ko na kung paano magmalasakit sa ibang tao. Ang buhay ko ay puro numero, kontrata at kapangyarihan. Noong nakita ko kung paano magsakripisyo sa rola mo, nagising ako na ang tunay na yaman pala ay hindi nasa bangko, kundi nasa puso. Seryosong saad ni Adrian. Hinawakan ni Maria ang kamay ni Adrian, ang kamay na ginamit ito para ipagtanggol siya. Alam mo, noong bata ako, pangarap ko lang talaga maging guro. Gusto kong turuan ng mga bata sa amin na hindi hadlang ang kahirapan. Pero namatay ang mga magulang ko at ang tanging naging priority ko ay mabuhay kami ni Lola. Pwede mo pa rin gawin yon, Maria. Hindi pa huli ang lahat. Sagot ni Adrian. Paano? Ang tingin sa akin ng mga tao ay isang dancer lang sa club. Isang rainbow na panandalian lang ang ganda at pagkatapos ay mawawala rin paghinto ng ulan.
Humarap si Adrian sa kanya at tinawakan ng magkabilang balikat ng dalaga. Ang bahaghari ay lumalabas lang pagkatapos ng bagyo, Maria. Tapos na ang bagyo sa buhay mo. Hayaan mo nga ako naman na maging langit mo para malaya kang makapagpakitang gilas. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Ang malamig na hangin ng Tagaytay ay hindi naramdam ni Maria dahil sa init na hatid ng presensya ni Adrian. Dahan-dahang inilapit ni Adrian ang kanyang muka sa mukha ni Maria. Ramdam ng dalaga ang bango ng hininga nito at ang panginginig ng sarili niyang mga labi. Isang banayad at matamis na halik ang pinagsaluhan nila sa ilalim ng mga bituin. Hindi ito halik ng pagnanasa, gaya ng inaasahan ng mga lalaki sa club. Ito ay halik ng pangako. Isang pangako na mula sa gabing iyon, hindi na muling maglalakad si Maria ng mag-isa sa dilim. Ngunit sa kabila ng tamis, alam ni Maria na may malaking pader pa rin sa pagitan nila. Siya ay isang dancer at si Adrian ay isang De La Vega. Paano tatanggapin ng mundo ang kanilang pag-ibig? Ang kapayapaan sa rest house sa Tagaytay ay panandalian lamang. Habang nag-aalmusal sina Maria at ang kanyang lola sa hardin, isang marangyang puting sasakyan ang biglang pumarada sa harap ng mansyon. Lumabas mula rito ang isang babaeng nasa edad 50, balot ng alahas at may aura ng pagiging aristokrata. Siya si Doña Isabela de la Vega, ang ina ni Adrian. Adrian, anong kaibangan nito? Bungad ng Doña pagpasok sa sala. Nakarating sa akin ang balita na dinala mo rito ang isa sa mga dancer mo sa club? At hindi lang siya, pati ang matandang kasama niya. Naglakad si Adrian pababa ng hagdan. Kalmado ngunit bakas ang determinasyon sa muka. Mama, bisita ko sila at pakiusap. Huwag mo silang tawaging dancer lang. Ang pangalan niya ay Maria. Eksaktong pumasok si Maria upang sana ay kumuha ng mainit na tubig para sa kanyang lola nang marinig ang usapan. Natigilan siya nang magtagpo ang kanilang mga mata ng Donya. Ang tingin ni Isabela ay tila isang scanner na sinusuri ang mura at simpleng suot ni Maria, puno ng pandidiri. So, ikaw pala ang babaeng kinababaliwan ng anak ko. Uyam ni Isabela habang lumalapit kay Maria. Maganda ka nga, pero ang ganda ay nawawala. Ang tanong, ano ang itatawag ko sa'yo? Isang oportunista? O isang babaeng nagbebenta ng aliw na ngayon ay nangangarap maging prinsesa? Mama, sobra na yan, sigaw ni Adrian, sabay harang sa harap ni Maria. Adrian, gumising ka? Pulyaw ng Donya. Ang pamilya de la Vega ay may pangalang iniingatan. Ano ang sasabihin ng mga kasosyo natin sa negosyo? Na ang kait sa isang tagapagmana ng de la Vega Empire ay pumatol sa isang babaeng galing sa Potikan? Nanginginig ang mga kamay ni Maria. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin na hindi siya humihingi ng kahit ano kay Adrian. Pero ang bigat ng katotohanan ng kanilang pagkakaiba ay tila nakabara sa kanyang lalabunan. Doña Isabela, sa wakas ay nakahanap ng boses si Maria. Hindi ko po hangad ang yaman niyo. Nagtatrabaho po ako na marangal para sa lola ko. Kung ang tingin niyo po sa amin ay basura dahil lang sa trabaho ko, pasensya na po. Pero mas malinis po ang konsensya ko kaysa sa mga taong mapanghusga. Isang malakas na sampal ang muntik ng dumapo sa mukha ni Maria, kung hindi lang mabilis na nahawakan ni Adrian ang kamay ng kanyang ina. Umalis ka na, Mama, bago ko pa malimutan na nanay kita. Malamig na sabi ni Adrian. Tandaan mo ito, Adrian. Banta ni Isabela habang kumukuha ng gamit. Hinding-hindi ko papayagan ang relasyong ito. Sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo kung sino talaga ang babaeng ito. Titingnan natin kung hanggang saan ang itatagal ng pag-ibig niyo kapag nawala ang lahat sa'yo. Nang makaalis ang Donya, agad na napaluha si Maria. Niyakap siya ni Adrian na mahigpit. Huwag kang makikinig sa kanya. Ipaglalaban kita, Maria. Pero Adrian, totoo ang sinabi niya. Ang ganda ko lang ang nakikita mo ngayon. Pero paano kung ang mundo mo na ang kalaban natin? Baka pagsasihan mo na pinili mo ako. Hikbi ni Maria. Humarap si Adrian sa kanya at hinawakan ang kanyang muka.
Maria, ang rainbow ay hindi lang lumalabas sa langit. Ito rin na nagbibigay ng kulay sa madilim ko mundo. Kahit anong bagyo ang ipadala nila, ako ang magsisilbing payong mo. Sa kabila ng mga pangakong yun, alam ni Maria na nagsimula na ang digmaan. Isang digmaang hindi gagamit ng dahas, kundi dangal at reputasyon. At sa larangang iyon, pakiramdam niya ay wala siyang panama. Hindi nagbiro si Doña Isabella. Kinabukasan, ang mga tabloid at social media sites ay puno na ng mga malalabo, ngunit mapanirang larawan ni Maria habang sumasayaw sa Club Elixir. Ang mga headline ay malulupit. Bilyonaryong si Adrian de la Vega, nabihag ng isang club dancer, at ang rainbow na nais magnakaw ng ginto. Basag ang puso ni Maria habang binabasa ang mga komento ng mga taong hindi naman siya kilala. Tinatawag siyang manggagamit, desperada at marumi. Ngunit ang mas masakit ay ang makitang nadadamay ang pangalan ni Adrian sa mga usap-usapan. Isang hapon, habang nasa opisina si Adrian para ayusin ang gulo sa kanilang stocks, dumating si Doña Isabela sa rest house ng mag-isa. Naabutan niya si Maria na nagpapakain sa kanyang lola sa garden. Ilang milyon ba ang kailangan mo para lumayo sa anak ko? Bungad ng Donya, sabay lapag ng isang checkbook sa mesa. Tumigil si Maria sa pagsubo sa lola at tumingin sa matanda. Lola, pasok po muna kayo sa loob. May kakausapin lang po ako. Nang makaalis ang lola ay hinarap ni Maria ang Donya. Hindi ko po binibenta ang nararamdaman ko, Doña Isabela. Mahinahong sagot ni Maria. Huwag kang magpanggap, Maria. Alam nating pareho na kaya ka lang naman kumapit kay Adrian ay dahil sawa ka na sa hirap. Isang pirma ko lang dito, magkakaroon ka na ng sariling bahay. Sapat na pera para sa lahat ng gamot ng lola mo at hindi mo na kailangang magsayaw sa club. Kailanman. Panguuyam ng Donya. Tumingin si Maria sa blankong checking nasa mesa. Sa isang sandali, naisip niya ang hirap nila. Ang butas na bubong, ang utang sa butika, ang mga araw na kapilangang ulam nila. Napakalaking tentasyon nito. Napakalaking halaga po niyan, wika ni Maria. Pero may isang bagay po na hindi nyo kayang bilhin kahit ubusin nyo pa ang lahat ng laman ng bangko nyo. At ano naman yun? Iritableng tanong ni Isabella. Ang respeto ko sa sarili ko at ang tiwala ni Adrian. Matatag na sagot ni Maria. Kung tatanggapin ko ang perang yan, pinatunayan ko lang na tama kayo, na isa lang akong oportunista. Pero dahil hindi ko yan tatanggapin, ipinapakita ko sa inyo ang isang dancer na tulad ko ay may dangal na mas mataas pa sa mga alahas na suot nyo. Namula sa galit ang Donya. Napakalakas ng loob mo. Akala mo ba ay papabayaan lang kita? Sisiguraduhin ko magiging impyerno ang buhay mo hanggat hindi ka umaalis. Doña Isabela, tapos na po ang shift ko sa impyerno. Sagot ni Maria habang tumatayo. Sanay na po ako sa hirap at pangungutya. Kaya kung balak niyo akong takutin, huli na po kayo. Dahil noong minahal ako ni Adrian sa kabila ng kung ano ako, doon ko naramdaman na wala na akong dapat ikahiya. Eksaktong dumating si Adrian at narinig ang huling bahagi ng usapan. Mabilis siyang lumapit at inakbayan si Maria. Mama, sapat na ito. Kung hindi niyo kayang tanggapin si Maria, mas mabuting huwag na kayo magpakita rito. Pinipili ko siya. Pinipili ko ang kaligayahan ko. Seryosang sabi ni Adrian. Pagsisisihan mo ito, Adrian. Itatakwil kita sa pamilya. Sigaw ni Isabela bago padabog na lumabas. Nang mawala ang Donya, nang hina ang mga tuhod ni Maria. Napayakap siya kay Adrian. Adrian, baka dahil sa akin ay mawala ang lahat sa iyo. Ang yaman mo, ang pamilya mo. Hinawakan ni Adrian ang kanyang kamay. Maria, ang yaman ay kayang kitain uli. Pero ang isang katulad mo, isa ka lang sa mundo. At hindi ko ipagpapalit ang bahagari ko para sa isang bundok ng ginto. Matapos ang tensyon sa pagitan ni na Maria at Doña Isabela, tila mas lalong tumibay ang pundasyon ng relasyon ni na Adrian at Maria. Isang umaga sa rest house, habang ang hamog ay yakap ang bulkang Taal, niyaya ni Adrian si Maria na maglakad-lakad sa malawak na garden. Maria, may ibibigay ako sa'yo.
Panimula ni Adrian. May kinuha siyang isang makapal na sobre mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa dalaga. Dahan-dahang binuksan ni Maria ang sobre. Inakala niyang isa na namang mamahaling alahas o pera. Ngunit, laking gulat niya na makita ang mga dokumento. Ito ay isang enrollment form mula sa isang tanyag na universidad kasama ang isang scholarship grant sa ilalim ng De La Vega Foundation. Education course? Adrian, ano ito? Tanong ni Maria. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang magtubig. Naalala ko ang sinabi mo noong gabing nag-usap tayo rito. Pangarap mo maging guro, hindi ba? Nakangiting sabi ni Adrian. Hinanap ko ang mga records mo noong high school. Napakataas ng mga grades mo, Maria. Sayang kung mapupunta lang sa wala ang talino mo. Pero Adrian, paano ang trabaho ko sa club? Paano ang pambili ng gamot ni Lola? Hinawakan ni Adrian ang magkabilang kamay ni Maria. Mula ngayong araw, hindi ka na sasayaw sa Elixir. Nag-resign ka na dahil ako ang boss. Tinanggap ko na ang resignation mo. Tungkol sa lola mo, huwag kang mag-alala. Ang foundation ko ang sasagot sa lahat ng medical expenses niya bilang bahagi ng scholarship package mo. Napahagulgol si Maria. Hindi siya makapaniwala na ang pangarap na itinuturing na niyang patay ay muling binuhay ng lalaking nasa harap niya. Bakit mo ito ginagawa? Sobra-sobra na naitulog mo. Dahil gusto kong makita ka na hawak ay chalk at libro. Hindi lang ang atensyon ng mga lasing na customer. Gusto kong makuha mo ang respeto ng lipunan matagal nang ipinagkait sa'yo. Seryosang sagot ni Adrian. Gusto kong kapag humarap tayo sa altar, hindi lang ikaw ang rainbow ng club, kundi si Maria ang kurong nagpabago sa buhay ko. Dahil sa alok ni Adrian, nagsimula ang bagong kabanata sa buhay ni Maria. Hindi naging madali ang unang ilang linggo. Kinailangan niya mag-aral ng doble para makahabol sa mga subjects. May mga pagkakataon na nakakaramdam siya ng hiya kapag nakikita ang mga balita tungkol sa kanya sa internet. Ngunit bawat gabi ay naroon si Adrian para ipaalala sa kanya ang kanyang halaga. Isang gabi, nag-aaral si Maria sa library ng rest house. Lumapit si Adrian na may dalang gatas. Alam mo, Adrian, dati akala ko ang swerte ay para lang sa mga taong mayaman. Pero ngayon, na-realize ko, ang swerte ay ang pagkakaroon ng taong naniniwala sa'yo. Kapag kahit ang sarili mo ay hindi mo na kayang paniwalaan, wika ni Maria. Gumiti si Adrian at hinalikan siya sa noo. Hindi ka swerte sa akin, Maria. Ang swerte dahil tinuruan mo akong magmahal na walang hinihinging kapalit. Habang nagpapatuloy ang kanilang masayang pagsasama, hindi nila alam na si Doña Isabela ay hindi pa tapos. Sa kabila ng pagiging abala ni Maria sa pag-aaral, isang planong sisira sa kanyang pagkatao ang muling iniluluto sa dilim. Isang plano na gagamit ng isang taong malapit kay Maria upang bitagin siya. Habang abala si Maria sa kanyang mga bagong libro at pangarap, isang madalim na transaksyon ang nagaganap sa isang mamahaling restaurant sa Makati. Nakaupo si Doña Isabela sa tapat ng isang babaeng hindi mapakali, si Lara. Gaya na napag-usapan natin, Lara, wika ng Doña habang inilalapag ang isang makapal na sobre sa mesa. Kailangan mo lang siyang dalhin sa hotel na yon. Ang mga photographer na ang bahala sa lahat. Sa halagang ito, mapapagaling mo na ang kapatid mo at makakaalis na kayo sa club. Nanginginig ang mga kamay ni Lara. Mahal niya si Maria, ngunit ang bigat ng kahirapan at ang pangangailangan ng kanyang pamilya ay tila unti-unting lumalaman sa kanyang konsensya. Pero, Doña Isabela, wala namang gagawing masama si Maria, di ba? Gagawa lang tayo ng isang eksena na magpapatunay kay Adrian na ang kanyang perla sa isa pa ring mananayaw na madaling makuha ng sino man. Nakangising sagot ng matanda. Kinabukasan, nakatanggap si Maria ng isang nagmamakaawang tawag mula kay Lara. Maria, tulungan mo ako. Nag-away kami ng floor manager at tinanggal ako sa trabaho. Wala akong matuluyan. Nandito ako sa tapat ng Grand Plaza Hotel. Pakiusap. Puntahan mo ako. Ikaw lang ang malalapitan ko. Dahil sa likas na kabaitan, hindi nagdalawang isip sa Maria. Hindi niya sinabi kay Adrian dahil alam niyang abala ito sa isang board meeting at ayaw na niyang mag-alala pa ang lalaki sa mga problema sa club.
Pagdating sa hotel room na sinabi ni Lara, laking gulat ni Maria na makitang hindi si Lara ang naroon, kundi si Raul na tila matagal nang naghihintay. Welcome back, Rainbow. Bati ni Raul na may hawak na baso ng alak. Akala mo ba ay gano'n na lang kadaling talikuran ang nakaraan mo? Nasaan si Lara? Anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Maria habang sinusubukang buksan ang pinto. Ngunit nakalak na ito mula sa labas. Biglang bumukas ang flash ng mga kamera mula sa iba't ibang sulok. Ang mga photographer na binayaran ni Isabella ay nagsimulang kumuha ng litrato. Sa kanila sa mga anggulong tila ba ay may lihim silang pagkikita. Sinubukan ni Raul na hawakan si Maria sa braso para magbukang mas intimate ang eksena. Bitawan mo ako. Set up ito. Sigaw ni Maria habang pilit na kumakawala. Sa kabilang panig ng syudad, natanggap ni Adrian ang mga litrato sa kanyang cellphone habang nasa gitna ng meeting. Ang kanyang mukha ay namutla. Nakita niya ang kanyang mahal na si Maria sa loob ng isang hotel room kasama ang lalaking halos pumatay sa kanila noong nakaraan. Dahil sa galit at sakit, agad na nagtungo si Adrian sa hotel. Pag-akyat niya sa room, naabutan niya ang kaguluhan. Nakita niya si Maria na umiiyak at si Raul na nakangisi. Adrian, hindi ito ang iniisip mo. Sigaw ni Maria na makita ang lalaki. Ngunit ang galit sa mga mata ni Adrian ay tila yelo sa lamig. Tumingin siya kay Maria. Pagkatapos ay kay Raul at sa huli ay sa mga photographer na mabilis nagsitakas. Adrian, pakiusap, maniwala ka sa akin. Hikbi ni Maria habang lumalapit. Huminga ng malalim si Adrian at pumikit. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay gustong maniwala kay Maria. Ngunit ang ebidensya ay tila sumasampal sa kanyang muka. Umuwi ka na, Maria. Tanging nasabi ni Adrian sa mahinang boses. Mag-uusap tayo kapag kaya ko na. Naiwan si Maria na hapo at durog ang puso. Sa isang sulok ng hallway, nakita niya si Lara na nakatago. Umiiyak habang hawak ang sobre ng pera. Sa sandaling iyon, mas masakit pa kaysa sa hinala ni Adrian ang katotohanan ang taong tinuring niyang kapatid ang mismong nagtulak sa kanya sa bangin. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ni Adrian habang pauwi sila ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigawan. Hindi tinitingnan ni Adrian si Maria. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela habang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Sa bawat puntong hininga nito, nararamdaman ni Maria ang unti-unting paglayo ng lalaki itinuring niyang mundo. Pagdating sa rest house, agad na pumasok si Adrian sa kanyang library at ibinalibag ang pinto. Naiwan si Maria sa sala. Hapo, luhaan at pakiramdam ay muling pumalik sa pagiging maraming rainbow sa mata ng lipunan. Adrian, pakiusap. Buksan mo ang pinto. Pagsusumamo ni Maria habang kinakatok ang kahoy na harang. Pinuntahan ko si Lara dahil akala ko ay nanganganib siya. Hindi ko alam na naroon si Raul. Pinagkatiwalaan ko ang kaibigan ko, Adrian. Mula sa loob, narinig niya ang basag na boses ni Adrian. Ang masakit, Maria, ay hindi ang katotohanan naroon ka. Ang masakit ay ang hindi mo pagsasabi sa akin. Akala ko ba ay magkatuwang tayo? Bakit kailangan itago mo ang pagkikita niyo? Dahil ayaw ko nang maging pabigat sa'yo. Abala ka sa trabaho at ayaw kong isipin mo na pati ang mga problema ko sa club ay kailangan mo pang pasanin. Hikbi ni Maria habang dahan-dahang napapaupo sa sahig. Lumipas ang magdamag na hindi sila nag-usap. Kinabukasan, nalaman ni Maria na hindi umuwi si Adrian. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, nakatanggap siya ng isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Magkita tayo sa lumang parke. May kailangan kang malaman tungkol sa nangyari sa hotel. Sa kabila ng takot, nagpunta si Maria. Doon ay nakita niya si Lara. Mugto ang mga mata nito at tila hindi nakatulog ng ilang gabi. Inabot ni Lara kay Maria ang isang maliit na voice recorder. Ano ito, Lara? Tanong ni Maria. Ang boses ay puno ng galit. Iyan ang usapan namin ni Doña Isabela sa restaurant bago ang set-up. Sabi ni Lara habang humahagulgol. Maria, patawarin mo ako.
Ginamit nila ang sakit ng kapatid ko para ipitin ako. Pero hindi ko kayang mabuhay na alam kong sinira ko ang kaisa-isang taong nagmahal sa akin ng tunay. Iyan ang patunay na plano. Lahat ni Doña Isabela ang lahat. Nanginginig na kunuha ni Maria ang recorder. Sa sandaling iyon, hindi galit ang naramdaman niya kay Lara, kundi awa. Sana ay sinabi mo sa akin, Lara. Sana ay nagtulungan tayo. Dali-daling bumalik si Maria sa rest house, ngunit hinarang siya ng mga tauhan ni Doña Isabela na tila nakabantay na roon. Wala rito si Adrian. Pinapunta ka ng Doña sa mansyon sa Forbes Park kung gusto mo raw siya makita sa huling pagkakataon bago siya lumipad patungong Amerika. Alam ni Maria na isa itong panibagong bitag, ngunit hindi siya papayag na matapos ang lahat nang hindi niya na ipaglalaban ang kanyang katotohanan. Gamit ang recorder at ang panibagong lakas ng loob, sumugod siya sa mansyon ng mga De La Vega. Sa loob ng malawak ng sala, nakaharap niya ang Donya na nakangisi, habang si Adrian ay nakaupo sa isang sulok, nakatitig sa kawalan at may hawak na passport. Tapos na ang palabas, Maria, sabi ni Isabella. Nakaayos na mga papelas ni Adrian. Aalis na siya at may iwan ka kung saan ka nararapat. Sa putikan. Hindi pa po tapos ang lahat, Doña Isabella. Matatag na wika ni Maria. Inilabas niya ang recorder at pinindot ang play. Umalingaw-ngaw sa buong sala ang boses ni Isabella. Kailangan mo lang siyang dalhin sa hotel na yon. Ang mga photographer na ang bahala. Gagawan natin siya ng eksena. Namutla ang Donya. Ang basong hawak nito ay nabitawan at nabasag sa sahig. Dahan-dahang tumayo si Adrian. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nagliliyab sa galit. Hindi na para kay Maria, kundi para sa kanyang sariling ina. Mama, paano mo nagawa ito? Tanong ni Adrian sa boses na tila kulog sa lakas. Tumakbo si Adrian patungo kay Maria at niyakap ito ng napakahigpit. Patawarin mo ako, Maria. Patawarin mo ako kung nag-alinlangan ako sa iyo. Sa gitna ng tensyon, isang bagay ang naging malinaw. Ang pag-ibig na dumaan sa apoy ay mas tumitibay. Ngunit habang nagtatagumpay ang katotohanan, isang huling banta ang naghihintay sa kanila sa labas ng mansyon. Si Raul, na wala nang mawala sa buhay, ay nag-aabang sa dilim. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga De La Vega ay tila ba nabibigatan sa bigat ng katotohanang nabunyag. Nakatayo si Doña Isabela sa gitna ng sala. Putla ang mukha at nanginginig ang mga labi. Ang boses niyang nasa recorder ay tila isang hatol na hindi na niya matakasan. Adrian, anak, ginawa ko lang yun para sa kapakanan mo. Kumpiyansang paliwanag ng Doña. Bagaman bakas ang kaba sa kanyang boses. Kapakanan ko? Ulit ni Adrian. Lumakad siya palapit sa kanyang ina. Ang bawat hakbang ay puno ng autoridad. Ang sirain, ang babaeng nagturo sa akin kung paano muling maging tao. Ang saktan ang kaisa-isang nilalang na minahal ako na hindi tumitingin sa apelyido ko. Iyan ba ang tinatawag mong kapakanan? Isa siyang dancer, Adrian. Isang hamak na dancer. Sigaw ni Isabella. Pilit na ibinabalik ang kanyang dating lakas. At ako ay isang De La Vega na sawang-sawa na sa kasinungalingan mo? Sagot ni Adrian. Hinarap niya si Maria at tinawakan ng kamay nito ng napakahigpit. Mula sa araw na ito, Mama, hindi ko na kailangan ng yaman niyo. Hindi ko kailangan ng posisyon sa kumpanya. Kung ang kapalit nito ay ang aking dangal at ang babaeng mahal ko. Kinuha ni Adrian ang kanyang passport sa mesa at punit-punit itong itinapon sa harap ng kanyang ina. Hindi ako aalis at hindi na ako babalik sa bahay na ito. Adrian, kapag lumabas ka sa pintong yan, wala kang makukuha kahit isang sentimo. Maghihirap kayo. Banta ng Donya. Sanay ako sa Donya. Sanay na sanay ako sa hirap, Doña Isabella. Singit ni Maria. Ang kanyang boses ay kalmado na ngunit puno ng paninindigan. At sa hirap na iyon, mas naging totoo ang buhay namin. Huwag niyo pong alalahanin si Adrian. Ako naman po ang mag-aalaga sa kanya. Lumabas ang dalawa mula sa mansyon. Bit-bit lamang ang kanilang mga prinsipyo. Ngunit sa labas ng gate ng Forbes Park, hindi nila alam.
na nag-aabang ang isang sugatang leon, si Raul, na nawala ng negosyo dahil sa impluensya ni Adrian at napahiya sa harap ng maraming tao at nakasakay sa isang lumang motorsiklo sa madilim na bahagi ng kalsada. Akala niyo ba ay magtatapos ito sa isang happy ending? Pulong ni Raul habang hinahawakan ng isang matalas na patalim. Wala siyang baril. Ayaw niyang makalikha ng ingay, ngunit sapat na ang talim ng kanyang galit. Habang naglalakad sina Maria at Adrian patungo sa sasakyang ipinarada sa malayo, biglang humarurot ang motorsiklo ni Raul patungo sa kanila. Sa isang iglap, tumalon si Raul mula sa motor at mabilis na sumugod kay Maria. Maria! Sigaw ni Adrian. Mabilis siyang humarang sa harap ng dalaga. Dahil sa bilis ng pangyayari, hindi nakailag si Adrian. Nakaramdam siya ng hapdi ng patalim na humiwas sa kanyang braso habang pilit niyang itinutulak palayo si Raul. Nagpambuno ang dalawang lalaki sa semento. Sa kabila ng kanyang sugat, hindi bumitiw si Adrian. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang mapatumba si Raul hanggang sa dumating ang mga security guard ng subdivision. Adrian, ang braso mo! Hysterikong sigaw ni Maria habang pinupunit ang laylayan ng kanyang damit upang itali sa sugat ni Adrian. Ayos lang ako, Maria. Maliit na sugat lang ito kumpara sa sakit na naibigay ko sa iyo nung nag-alinlangan ako. Nakangiting sabi ni Adrian sa kabila ng hapdi. Dinala si Raul ng mga polis. Sa pagkakataong ito, siniguro ni Adrian na wala ng butas na makakalabas pa ang lalaki sa kulungan. Nang makatapos ang gulo, sa presinto at ospital, magkatabing nakaupo sina Maria at Adrian sa isang maliit na bench sa tapat ng ospital. Wala na ang marangyang kotse dahil iniwan na ito ni Adrian sa mansyon. Isang simpleng taxi na lang ang naghihintay sa kanila. Sigurado ka ba rito, Adrian? Tanong ni Maria. Mula bukas, hindi ka na bilyonaryo. Wala ka ng driver. Wala ka ng bodyguard. At baka kailangan nating mag-commute araw-araw. Tumingin si Adrian sa mga mata ni Maria. Ang mga mata ng kanyang rainbow. Maria, noong nasa club ka, pinapanood kita at iniisip ko kung gaano ka kayaman dahil sa pagmamahal mo sa lola mo. Ngayon, wala na akong pera. Pero pakiramdam ko ako ang pinakamayamang lalaki sa mundo dahil nasa tabi kita. Sinuot muli ni Adrian ang kanyang jacket at inakbayan si Maria. Handa ka na bang harapin ang totoong buhay kasama ang isang tambay na tulad ko? Natawa si Maria sa pagbibiro nito. Kahit saan, Adrian, basta magkasama tayo. 3 taon na mabilis na lumipas. Sa isang maliit ngunit napakalinis na komunidad sa labas ng maingay na syudad, isang bagong buhay ang naitatag ni na Maria at Adrian. Hindi na ito ang buhay ng isang bilyonaryo at isang club dancer, kundi ang buhay ng dalawang taong piniling bumuo ng sariling mundo mula sa wala. Si Adrian ay hindi naging tambay gaya ng biro niya. Gamit ang kanyang talino sa negosyo at ang kaunting ipon na hindi galing sa kanyang pamilya, nagtayo siya ng isang maliit na consultancy firm na tumutulong sa mga small businesses. Simple na ang kanyang suot, polo shirt at maong, ngunit mas maliwanag pa sa sikat ng araw ang kanyang mga ngiti. Si Maria naman ay hindi sumuko. Sa kabila ng pag-aalaga sa kanyang lola na ngayon ay nasa maayos ng kalagayan, nagtapos siya bilang cum laude sa kanyang kursong education. Handa ka na ba, Ma'am Maria? Biro ni Adrian habang inaayos ang toga ng dalaga sa loob ng kanilang maliit na apartment. Tiningnan ni Maria ang sarili sa salamin. Hindi na ang pulang blouse at maikling skirt ng Club Elixir ang suot niya. Ngayon, suot niya ang itim na toga, ang simbolo ng kanyang dagal at pagsisikap. Adrian, parang panaginip pa rin ang lahat. Noong nasa club ako, akala ko hanggang doon na lang ang buhay ko. Sabi ko sa'yo, Maria, ang bahagari hindi lang palandalian. Ikaw ang nagpatunay na ang nakaraan ay hindi hadlang sa magandang kinabukasan. Sagot ni Adrian sabay halik sa kanyang noo. Sa araw ng kanyang graduation, isang sorpresa ang inihanda ni Adrian. Pagkatapos ng seremonya, dinala niya si Maria sa isang bakanteng lote sa tabi ng kanilang komunidad. Mayroon itong maliit na gusali na bagong pinta, kulay puti at may mga makukulay na disenyo sa pader.
Sa itaas ng pinto, may nakasulat na Rainbow Learning Center. Adrian, ano ito? Kulat na tanong ni Maria. Ito ang paaralang pangarap mo. Hindi ito kasing laki ng mga eskwelahan sa Forbes Park, pero sapat na ito para sa mga batang kailangang matuto rito sa atin. Paliwanag ni Adrian. Ginamit ko ang huling bahagi ng kinita ko sa unang malaking project ko para makuha ang loteng ito. Ikaw ang magiging head teacher dito, Maria. Napahagulkol si Maria sa tuwa. Niyakap niya si Adrian na napakahigpit. Doon, sa harap ng kanyang sariling paaralan, naramdaman niya ang tunay na tagumpay. Hindi na siya si Rainbow na pinapanood ng mga lasing. Siya na si Teacher Maria na tinitingala ng mga bata. Habang naglalakad sila papasok sa paaralan, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat. Bumaba si Lara. Maayos na ang suot nito. Mukhang malinis at payapa na rin ang buhay. May dala siyang bouquet ng bulaklak. Congratulations, Maria! Sabi ni Lara. May bahid ng hiya sa kanyang boses. Salamat sa pagpapatawad mo sa akin. At salamat sa pagbibigay sa akin ng trabaho bilang assistant mo rito. Ngumiti si Maria at tinanggap ang bulaklak. Lahat tayo may karapatan sa bagong simula, Lara. Sa kabilang banda, nalaman nila na si Doña Isabella ay nag-iisa na sa kanyang malaking mansyon. Ang kanyang kayamanan ay hindi nakabili ng kaligayahan at ang anak na itinaboy niya ay mas masaya na sa piling ng babaeng tinawag niyang basura. Ang gabi ay hindi na madaling para kay Maria. Ang bawat gabi ay pagkakataon na para magpahinga kasama ang kanyang pamilya. Habang naghahanda para sa panibagong bukas na puno ng pag-asa, ang simoy ng hangin sa Tagaytay ay tila nakikigalak sa espesyal na araw na ito. Hindi sa loob ng club, kundi sa loob ng isang maliit at napakagandang kapilya na nakaharap sa lawa. Gaganapin ang pinakahihintay na pag-iisang dibdib. Walang magarbo o kumukutip-tap na mga ilaw ng lungsod. Tanging ang malambot na liwanag ng papalubog na araw at ang bango ng mga sariwang stargazer at white roses ang bumabalot sa paligid. Nakatayo sa Adrian sa harap ng altar. Suot ang isang simpleng barong Tagalog na gawa sa dekalidad na pinya. Wala na ang bakas ng matigas na bilyonaryo sa kanyang muka. Ang tanging naroon ay ang isang lalaking sabik na makita ang babaeng bumago sa kanyang tadhana. Sa tabi niya, bilang best man, ay ang kanyang ama na matagal na niyang hindi nakasama, na piniling panigan ng anak kaysa sa poot ng asawa. Nang bumukas ang malalaking pinto ng kapilya, tila huminto ang tibok ng puso ng lahat. Naglalakad si Maria. Suot ang isang classic na puting gown na gawa sa lokal na tela. Simple pero elegante. Isang sining na sumisimbolo sa kanyang pagkatao. Hindi na siya ang rainbow na pinapangarap sa dilim. Siya na si Maria, ang liwanag sa buhay ni Adrian. Inalalayan siya ng kanyang lola na ngayon ay malakas na at nakasuot ng isang maringal na terno. Ang matanda ay walang tigil sa pagluha ng kagalakan habang inihahatid ang apo sa lalaking pinagkatiwalaan nila ng kanilang buhay. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay sa harap ng altar, tila may kuryenteng dumaloy sa kanilang mga palad. You look breathtaking, my teacher. Pulong ni Adrian habang nakatitig sa nagniningning ng mga mata ni Maria. And you look like the man I'd follow anywhere, my boss. Nakangiting sagot ni Maria. Sa gitna ng seremonya, nang dumating ang oras ng kanilang vows, pinalot ng katahimikan ng buong kapilya. Maria, panimula ni Adrian, ang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon. Hinanap ko ang kaligayahan sa mga kontrata at yaman, pero nahanap ko lang ito sa isang madilim na eskinita na makita ko ang tapang mo. Salamat sa pagturo sa akin na ang tunay na halaga ng tao hindi nasusukat sa nakaraan, kundi sa tibay ng kanyang prinsipyo. Pangako, ako ang magiging pader mo laban sa anumang unos. Huminga na malalim si Maria. Pinipigilan ang pagtulo ng luha. Adrian, noong suot ko pa ang pulang blouse at mataas na sapatos, akala ko ay wala ng lalaking titingin sa kaluluwa ko. Pero dumating ka. Hindi mo lang ako iniligtas kay Raul. Iniligtas mo ako sa kawalan ng pag-asa. Ngayon, hindi na ako sasayaw para sa ibang tao. Sasayaw ako kasama mo
sa himig ng ating sariling pangarap. Matapos ang pagpapalitan ng mga singsing, ang bawat panauhin, kasama na si Lara na tapat na ngayon naglilingkod sa kanila, ay naluha ng bigkasin ng pari ang mga salitang, "I now pronounce you husband and wife." Isang matamis at punong-puno ng pangakong halik ang pinagsaluhan nila habang ang araw ay tuluyang lumulubog na nagiiwan ng isang tunay na bahaghari sa langit. Isang taon ang lumipas. Sa harap ng Rainbow Learning Center, abala si Teacher Maria sa pagtuturo sa mga bata. Ngunit mayroon ng kakaibang ganda sa kanyang aura. Hawak niya ang kanyang tiyan na bahagyang nakaumbok na, ang unang biyaya ng kanilang pagmamahalan. Dumating si Adrian na may dalang tanghalian para sa kanyang asawa. Pinanood niya si Maria mula sa malayo. Ang dating dancer ay isa ng iginagalang na guro at malapit ng maging ina. "Handa na ang pagkain ng reyna ko," sabi ni Adrian sabay yakap mula sa likod. "Salamat, Adrian. Alam mo, iniisip ko kung anong ipapangalan natin sa kanya," sabi ni Maria habang nakatingin sa kanilang paaralan. "Kahit ano, Maria, basta ang mahalaga, sisiguraduhin nating lalaki siyang alam ang halaga ng pag-ibig at dangal," sagot ni Adrian. Tumingala sila sa langit. Wala nang ulan, wala nang bagyo. Tanging ang maliwanag na sikat ng araw at ang pangako ng isang bukas na kailanman ay hindi na muling babalutin ng dilim. Ang kwento ni Maria at Adrian ay hindi lang isang nobela sa pocketbook. Ito ay isang patotoo na kahit gaano kapait ang simula, ang isang pusong nananatiling malinis sa tapat ay laging hahantong sa isang masaya at maningning na wakas. Ang kwento ni Maria at Adrian ay isang paalala na ang ating nakaraan at ang ating trabaho ay hindi kailangan or kailanman magiging sapat na basehan ng ating tunay na pagkatao. Sa mundong puno ng mapanghusgang mata, ang pinakamahalagang ningning ay ang ating dangal at ang ating paninindigan. Walang putik na makakapagpadumi sa isang pusong ang tanging hangad ay magmahal at maglingkod sa pamilya. Sa huli, ang tunay na bahaghari ay hindi lumilitaw para sa mga taong sumuko sa dilim, kundi para sa mga naniniwalang darating ang liwanag pagkatapos ng bagyo.